Ito nakita ko lang to kay Trupa. Ito yung install niya, SPD Racing. So ito na guys ang itsura niya. Yan. Pero yun So kasama natin si Jeff, yung page niya, Big Bike Daddy. So balita ko, ikaw dating mechanic ng Y-Zone. Yes, sir. So ilang years ka nagtrabaho doon sa Y-Zone? Parang 3 years, sir. Share mo naman mga previous na work experiences mo. First job ko po sa Ducati Access Plus. Ano, work ka rin Ducati? Okay. First job ko 2007. Ilang years ka doon sa... Parang 4 years. Tapos sa Wheeltech, sa Kawasaki Big Bike sa Makati, sa Suzuki. Talagang lahat, tinala na naman sa kahit anong bike pala. Puro big bike lahat yun. Parang big bike po talaga. Ayun, so expert mechanic talaga. So saan ka nag-aral ng pagme-mechanic? Automotive graduate po ako sa Samsung College sa Cubao. Ayun. Tapos napunta lang sa big bike. Dahil sa hilig mo sa big bike. Oo. So, pakita muna natin yung gagawin natin dito. Simulan na natin kaagad. Ito nakita ko lang to kay Trupa. Ito yung install niya, SPD Racing. Ito lang kasi yung available ngayon na magandang quality para sa Winner X. Yung single footrest. Pakita natin dito. So, pinili ko yung kakulay din yung kay Trupa. Silver yung pinaka, tawag dito, heel guard. Tapos black na lahat. Tapos ganun din yung footrest, CNC footrest. Ito naman para sa exhaust bracket. Kasi pag tinanggal na yung stock, wala nang sabitan yung exhaust. And may kasama na rin siyang passenger foot peg na detachable. Ayun, may kasama na rin palang sticker to. So yun. So let's go! Start na tayo. So nakita ko rin sa mga ibang naka-Winner X. Ito rin yung kinakabit nila. So far, yung quality So far, ganda ng quality guys. Mahahawakan mo talaga CNC. Tapos ano siya, naka-sunblast. Kumbaga yung magaspang yung finish niya. Very premium. Hindi siya yung makintab. Dito may bearing na. Tapos ang gagawin natin, stock lang yung shifting. Kasi di ako sanay sa GP. Kasi yung stock, kaya tayo magpapalit. Sumasayad to pagka cornering. Dahil masyado mababa. Halos nasa ilalim siya ng makina. So yung lalagay natin siguro mapupunta na dito. Pag tinanggal naman natin center stand, Paddock na lang. magpapadak na lang ako. Problema pagka nag-stop over ka, wala ka stand. Yun ang problema dyan. Kailangan siguro magpa-modify ng bagong stand. Yung mas mataas.
So ito na guys ang itsura niya. Nakabit na natin yung SPD Racing shifter. Hindi siya single shifter kasi may kasama siyang passenger foot peg. Pero ito, hiwalay siya nabibili. So ito nabili natin, itong SPD Racing 5,800. May iba-ibang kulay yan. Ito yung napili natin kasi black on black, mas malinis tingnan. Kaya lang pag black yung shifter, silver to. Pero maganda rin naman eh. Ganito rin yung kasi yung stock, may silver dito. And ayan, ginaya ko lang din kay Tropa. Ito rin yung napili ni Tropa. So maganda naman. Itong bracket naman, hiwalay natin nabili. Ito parang nasa 2,000 plus yata to. So optional siya, pwede mo tanggalin itong passenger foot peg kapag magre-racing ka lang or wala kang iangkas. Pero tayo nilagay na rin natin para syempre pwede ka mag-back ride. Kasi may angkasa naman to, hindi mo naman pwede tanggalin to. Kaya nilagay ko na rin tong passenger foot peg. So pwede rin ako mag-back ride anytime. Maganda. So ililipat lang itong foot peg na stock. Ito yung stock. Katerno niya, di ba? Silver. Kasi may nabibili nito black, pero silver naman yung stock. So pag lipat mo, magkaiba pala sila ng kulay. Ito mas malinis tignan kasi isang kulay lang. So ito yung exhaust hanger niya kasi yung stock, doon nakakabit yung stock passenger foot peg, doon nakakabit itong pipe. Problema, andito yun, passenger foot peg mababa, tatama yung paa mo. Hindi kaya pag tinaas na to, hindi na tatama yung paa mo sa passenger na paa. Andito na yung paa niya, dito yung paa mo. Mas maganda yung placement. Ito na may tsura ng shifter niya. Ayan. So medyo mahirap siyang install. Tinanggal yung ehe. Dito, ehe. Papalitan na mas mahaba para magkasya tong shifter kasi mas ma-wide siya. Tapos mas mataas na siya. Yung stock, alam ko nandito eh. Banda rito. Eh dito. Yung stock banda rito. So nalipat dito. Siguro mga 5 inches din yung nalipat. Tapos tumaas siya ng mga 2 inches. Yan. 5 inches umatras. And 2 inches na tumaas. Yung tsura niya. Poging-pogi. So ngayon, first ride natin to sa SPD Racing shifter. And bakit nga ba tayo nagkakabit ng shifter? Syempre hindi lang sa forma. Para pag bumabanking tayo, hindi sumabit yung paa natin. Para ma-elevate yung paa. So meaning nun, mas malalim ang higa na magagawa mo. Para yun sa lalim. More lean angle kaya tawag. So dun muna tayo sa advantages niya. Ang advantage nito, better riding position, mas makakabanking ka. At better lean angle, mas malalim ang mahihiga mo sa motor kasi tumaas na yung foot peg. So paghiga ng motor, hindi nasasayad yung foot peg mo at saka yung paa mo. Third, syempre yung forma, mas maporma to eh. Kasi alam mo na pag naka-shifter ka, racing tignan, mas pogi. Then fourth is the weight reduction kasi mas magaan talaga to compared sa stock. Yung stock kasi bakal. Ito naman CNC aluminum kaya talagang makakasave ka ng weight. So kung mas magaan ang motor mo, mas maganda yung handling at mas maganda yung arangkada. Kaya nagpalit pa na tayo ng shifter. Ramdam ko na yung malaki yung ginaan niya. Tsaka yung passenger foot peg, mabigat din yun guys. Kaya ito yung mga advantages. Ngayon dito naman tayo sa mga disadvantages. So disadvantage niya is comfort. Syempre alam niyo naman pag racing hindi siya ginawa pang comfort, hindi siya ginawa pang long ride. So mas mataas yung chance na mapapagod ka or makakawit ka kasi gaya ngayon dahil nga nasa likod na yung apakan, wala nang pumipigil sa akin sa harap. Unlike pag nasa harap yung foot peg, mayroon kang pampigil sa katawan mo. Dito, ang aasahan mo na lang yung hita mo, iipitin mo yung seat. Eh pag hindi mo naipit yung seat, ito unti-unti ako napupunta sa harapan. Wala na kasi pumipigil sa akin. So mapapansin mo yung katawan mo, pilit kong binabalik baba, downhill na ganyan, tapos medyo may engine brake or napapreno ka na malakas, napupunta ako ng ganyan sa harapan, iatras ko na lang yung katawan ko. So from time to time, kailangan ko siyang i-correct. Dahil nga yung underbone, alam naman natin, wala siyang fuel tank, wala siyang magsusuporta sa'yo sa tank, wala siyang parang stopper sa'yo. Kaya kailangan mong i-correct mo na ng sarili mo yung body positioning mo. And then second disadvantage niya, syempre gastos, no? Ang mahal na shifter na to eh. 5.8 yung shifter, tapos yung passenger foot peg 2 plus, inabot na ako ng 8,000 plus. And then third disadvantage niya, pag malaki yung paa ng back ride mo or mahaba yung paa niya, may mataas yung chance na sasabit yung paa yung dalawa, magsasabitan kasi naka-atras yung foot peg mo. Tapos although nakataas yung foot peg ng passenger, hindi naman siya nai-atras, doon pa rin siya same spot. So lalo pag nag-tiptoe positioning ka, may chance na sumayad. Pero kung di magti-tiptoe, yung normal na hindi racing position, di ba kasi yung racing position naka-tiptoe ka sa foot peg, kapag normal na naka-apak yung gitna ng paa mo, hindi naman magsasayaran, hindi naman magkakasabitan. Pero malapit na sa binti mo yung paa niya dahil nga umatras yung foot peg ng rider, ng driver. So yun lang naman tatlo ang nakikita kong disadvantage. Pero sa advantages marami, di ba? Mas marami. So mas pinili ko talaga to. Pero napanood ko yung vlog ni Idol Red Sweet Potato kasi naglagay din siya nito, gumamit din siya ng SPD Racing, pangalawang rear sets siya na.
Tapos ginamit niya sa long ride, ginamit niya sa Infanta yata. Tapos napagod siya, nakawit siya. So ngayon binalik niya sa stock, naka-stock na siya ngayon na foot peg. So for reference lang yon, since di pa natin siya nalolong ride, ginamit ko lang yun for reference. Yan, tropa naman natin yan, si Idol Red Sweet Potato. Yan. Pero yun oh, pag sa banking, perfect na yung riding position guys kumpara sa stock. Malaki na pinagbago. Sarap mag-race track nito. Kailangan na lang natin magandang gulong tsaka sprocket. Kasi yung stock, mahaba yung sprocket oh, tagal magbuelo. Pero ginawa kasi yung mga stock sprocket guys para sa touring and fuel economy. Kasi pag nagpalit ka ng sprocket, lalakas ka sa gas, pero lalakas yung arangkada mo tsaka torque. Syempre, mababawasan naman yung top speed mo. Unlike yung stock, sabi ni tropa, tumatakbo raw ito ng 148 ba? 149 sabi niya, sagad na sagad daw. So matulin no? Para sa isang 150cc, matulin yun. So para sa mga gustong mag-reset, yun, kung hindi kayo mahilig sa racing or hindi pa kayo sanay sa body positioning ng racing, makakawit kayo talaga kapag naka-resets kayo. Pero yun naman, kung talaga mahilig ka sa racing, masasanay ka rin naman at mag-enjoy ka kung talaga mahilig ka nga sa banking. So all in all, it depends on your preference. Ika nga nila, tiis pogi. Parang naka-sport bike, tiis pogi. Kahit ano sabihin mo, kahit masanay ka sa sport bike, mas relaxing pa din sa naked bike or sa adventure bike. So kahit ano gawin mo rin sa rear sets, kahit nasanay ka pa, mas comfortable pa rin yung stock foot peg. So the question is it worth it na gumastos ka ng 5,800 for the shifter, and then kailangan mo pang gumastos ng another 2,800 for the passenger foot peg and the exhaust hanger or exhaust bracket, for a total of 8,000. Para sa akin, it's worth it kung talaga mahilig ka sa racing. Gusto mo gumaan, gusto mo ng forma. So depende na lang talaga sa gagamit yan. Pero syempre kaya nga tayo bumili ng underbone, para sa forma and sa performance, di ba? Although mas marami naman talagang bibili ng underbone for practicality, kasi napaka-practical naman talaga ng underbone at napaka-tipid sa gas. Tsaka hindi siya kasing mahal ng mga scooters, for example Aerox and NMAX. Mas mura pa rin to. Tsaka sa maintenance, kung practicality pag-uusapan, syempre dagdag gastos. Depende pa rin talaga sa'yo kung saan ka magiging masaya. Pero ayun nga, para sa akin sobrang sulit niya. Medyo masakit lang talaga sa bulsa na gumastos ka ng 8,000 plus para sa shifter and passenger foot peg. Pero quality naman kasi yung SPD, based sa mga nakikita ko na ibang parts na available. Syempre para sa quality kailangan mong magbayad. Hindi naman pwede na magandang quality tapos sobrang mura. Kailangan mo talagang gumastos eh. Abangan nyo guys yung mga iba pa nating gagawing build dito kay WinnerX natin. Ipunin na natin yung mga ilalagay natin. Syempre upgrade natin yung preno, suspension, yung gulong. Inisip ko pa kung magpapalit ako ng mags, kasi yung mga big disc mas compatible siya sa 4 holes. So baka need natin magpalit ng mags na 4 holes. So tignan natin kung ano pang magagawa natin dito. Basta pati sprocket pa pala, sprocket and gold chain, or kung anong kulay man ng chain yun, racing chain, ganyan. Ayun, so yun lang guys, thank you.